po ay hinaharas sa pamamagitan ng intimidate sa aking asawa, sa mga anak ko, pag-hack sa Facebook nila, inireport na actually kahapon. And then yung pananakot na pararamdamin ka na may mangyayari sa'yo, at ang asawa ko ngayon ay nag-aalangan talaga sa seguridad niya kasi makikita niya talaga ang pagpostura doon ng mga local groups na parang pinapakita sa kanya na may mararap na ng asawa mo. Balita ako, sir, ginisa daw, inatake daw kayo ng lahat ng mga taga-kabilang side kahapon sa Senate hearing. Pwede niyo po ba ikwento sa amin yung nangyari, sir? Opo. Ang intimidation at harassment po sa pamilya ko, sa pamilya namin, hindi lang po sa akin, pati sa mga lumabas na mga padre ng CPP, NPA, kahapon ay nandun kami 8. Tapos sa mga area ng Mindanao at Visayas, mga siyam. So 17 lumabas kahapon na naka-standby. Lalo na po sa bahagi ko, sir, sa mga kababayan natin. Ako po ay hinaharas sa pamamagitan ng intimidate sa aking asawa, sa mga anak ko, pag-hack sa Facebook nila, inireport na actually kahapon. And then yung pananakot na pararamdamin ka na may mangyayari sa'yo, at ang asawa ko ngayon ay nag-aalangan talaga sa seguridad niya kasi makikita niya talaga ang pagpostura doon ng mga local groups na parang pinapakita sa kanya na may mararap na ng asawa mo sa mga nangyayaring ito. So lahat ng ito po ay nararamdaman namin, yung threat and intimidation. At sa tingin namin, bahagi ito ng taktika nila para kami ay patahimikin at mapatigil ang pagbubunyag po sa taong bayan tungkol sa katotohanan sa CPP. Alright. So, Ka-Eric, para po doon sa mga yung hindi pa familiar sa inyo, si Ka-Eric po, guys, siya po yung isa sa mga witnesses po ng gobyerno about sa operations ng NPA. Dati po siyang officer ng NPA at sumama rin sa Armadong Kilusan. So Ka-Eric, pwede niyo po bang ibigyan kami ng maliit lang na buod nung mga naikwento niyo na dyan po sa mga interviews niyo, pati na rin po dun sa mga hearing po sa Senado? Malinaw po na nasasaktan ang CPP Party List Group na Makabayan na itinayo ng Communist Party of the Philippines, supporter talaga ito ng NPA, kadler ng NDF, at yan po ay napatotohanan kahapon, sir, sa hearing sa Senado nang nadulas talagang dila ni former Congressman Teddy Casino at ni Congressman Sarate nang tinanong sila kung tinatrato ba nila ang mga dati nilang kasama sa open organizations na nare-recruit ng NPA, pumapatay ng mga sundalo, nang-ambush ng pulis, nangwawasak ng mga heavy equipment at nagwawasak sa ating bayan at pumapatay at nagsasabog ng karahasan. Ang sagot nila, hindi nila pinakonsider na ito ay mga enemies of the state. Kahit pa na tinanong sila ni Senator Lacson na sila ay bahagi na ng gobyerno. Essentially and technically, they are part of the state. Na kahapon, lumabas sa kanyang bibig mismo ang katotohanan na pinakonsider nilang kaibigan ang mga kasapi at pamunuan ng CPP, NPA, NDF, and therefore, it follows logically and legally kasabwat sila sa lahat ng mga karahasang itong nangyayari na ayaw nilang aminin na sila ay bahagi ng buong operations ng CPP, NPA, NDF. Alright. So, kahapon po, sinabi medyo tumambling ako dito dahil napanood ko po yung clip na sinabi nga ni Teddy Casino, nila Nery Colmenares ba yun, na hindi daw nila kayang tuligsain yung NPA, na kahit daw rebelde sila, parang they understand their grievances, na baka daw what drove them into radical and violent movement, yung kanilang parang uncontrollable na frustration over the system. Ganun nga po ba talaga, sir? O kasi ang balita ko, may ibang mga bata, kasi pag bata, mga kabataan, madaling utuin yan, totohanan lang naman eh. Meron po ba yung mga dumidiretso na agad sa bundok, hindi na nire-radicalize ng taon? Sa ganyang punto ko, sir, kung ganun ang logika po ng pagtingin ni Teddy Casino at ni Sarate na mga CPP representative. Ay, Sarate. Sila, sir? Go ahead. Sige po. Okay. Kung ganun pong pagtingin nila, ay parang sinabi na rin nila na kapag sinabi ng mga kidnapper at bank robbers at mga drug lords na sila po ay nagbibenta ng droga, naggumagawa ng krimen dahil sila ay mahirap at walang makukuha ang benepisyo sa sistema ng kasalukuyang gobyerno, kaya kailangan gumawa ng mga krimen, anong pinagkaiba ngayon ng ganyang reasoning
ng mga criminal, bank robbers, kidnappers, at mga drug lords dito sa reasoning ni Teddy Casino at ni Nery Colmenares. Ibig sabihin, dahil may poverty, dahil may mga kakulangan ng gobyerno, may imperfections, itolerate natin ang pagpatay ng kapwa Pilipino, ang pagbubomba, ang pangungutong sa Globe at Smart. Ganun bang logic noon? So, napaka-distorted ng ganong pananaw. At kahapon nga, tama yung description mo, sir, na tumambling yung buong mamamayan sa katatawa kasi iwas sila ng iwas, alibay sila ng alibay. Ultimately, mahuhulog din pala sila sa sarili nilang patibong at sa sarili nilang pagkusunangaling, manulubog sila. Hindi kaya po pwede i-suggest natin kay Teddy Casino para mabawasan yung mga nagiging radikal. Baka po pwede sa Pilipinas na lang na pag-aralan yung anak niya, wag na sa Amerika. Para yung matitipid niyang pera, mapampaaral pa ng isa at nang hindi na total naman UP paborito nila. O di sa UP na lang mag-aral yung anak, wag na mag-Amerika pa. Kasi hindi ko maintindihan dito Eric. Ang hindi ko po maintindihan dito, bakit parang ba't ba yung mga top management, gano'n na lang yung term, top management ng CPP, NPA, NDF, kaya parang keluluwag ng mga buhay. Tapos yung mga nasa baba, nababalitaan na lang natin, child soldier, nire-rape doon sa bundok, tapos hindi sila makapalag, masama, ginagang rape pa daw, ganyan. Bakit nangyayari yung ganong sistema? Wala na bang control yung mga parang sabi natin central headquarters sila doon sa mga galamay na mga Talagang kabundok? nangyayari na po ang pagkabulok ng prinsipyo ng organisasyon at nangyayari na po, Sir RJ and the rest na nakikinig, nangyayari na po ang kinatatakutan natin na ultimately mapupunta sa kabulukan ng organisasyon ng CPP, NPA, NDF. At dahil dyan, ay nangyayari itong mga pang-abuso at mga karahasan. Pangalawa, tama po kayo. Yung korupsyon sa loob ng partido, yung abuso sa liderato, at ang mga pagpapariwara sa mga batang mga kababaihang hukbo o mga NPA na kababaihan, nangyayari po talaga yan at hindi yan may tatatwa kasi all over the Philippines, ang pattern of experience ng ating mamamayan ay tuloy-tuloy na nakikita ang revelations ng mga former rebels na ito na nagpapakita at nagpapatotoo sa ganitong pagkabulok ng organisasyong ito. Ang isang explanation siguro dyan, Sir RJ, and to your listeners, ito po ay bahagi na ng nakikita nating inevitable decay ng kaisipang komunismo at nawawala na yung ideolohiyang pinaggalaban noong itindarito nila Joe Mancison. At ang nangyayari ngayon ay ito ay isang naging teroristang grupo at walang patutunguhan ito kundi pagwasak lamang ng sarili nito hanggat maari ay pinipigilan nilang mga mabulgar itong mga katotohanan ito, Sir RJ. Alright. Meron lang pong paglilinaw, may isa pong viewer na nagtama sa akin. Sa Lasal daw yung anak ni Casino, yung kay Zarate daw yata yung nasa abroad, sabi ni Louie Lopez. Or whichever the case, basta may isang, ayun, yung nasa abroad. So,